Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin na cite in contempt Diskaya kulong sa Senado naka-freeze na. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago po natin simulan yan mga kababayan, sa mga hindi pa po napag-subscribe sa ating munting channel, pa-subscribe naman po. At ito na nga, simulan na po natin to. Mga kabayan, sa wakas, unti-unti na pinagbabayaran ng pamilya Diskaya ang kanilang mga kasalanan hindi lang sa gobyerno, kundi maging sa bawat Pilipinong kanilang niloko at pinagnakawan ng bilyon-bilyong pisong halaga sa pamamagitan ng iba't ibang modus at sa mga ginawa nilang ghost project para sa flood control sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kahapon, 12 luxury cars ng mga Diskaya ang pansamantalang binawi ng Bureau of Customs para sa investigasyon. Maliban dyan, kahapon din ay binawi na ng pick-up ang lisensya ng siyam na kumpanya ng mga Diskaya na kumukuha ng proyekto sa DPWH kung saan ay pinaghihinalaang pumaldo ng bilyon-bilyong piso sa loob lang ng 3 taon. Maliban dyan, ito pa ang pinakamalupit. Posibleng makulong o ma-cite in contempt si Sara Diskaya dahil sa kanyang pagsisinungaling sa ginawang pagdinig sa Senado nitong nakalipas na araw. Ayon kay Senate President Pro Tempore Dingo Estrada, may posibilidad na ipasite in contempt ang kontraktor na si Sara Diskaya sa susunod na pagdinig ng Senado. Ayon sa Senador, hindi kapani-paniwala at salungat sa isa't isa ang mga naging pahayag ni Diskaya. Una raw nitong sinabi na sa Alpha and Omega lamang siya konektado at nakapag-divert na sa iba pang negosyo. Ngunit kalaunan ay umamin din na bahagi pa rin siya ng 8 iba pang construction companies na pagmamayari ng kanilang pamilya. Ibinunyag ni Estrada na may hawak siyang impormasyon na nag-aalok umano Diskaya ng 40% advance kickback sa ilang opisyal ng DPWH, kabaligtaran ng kanyang naging pahayag sa ikalawang pagdinig. Bigay siya ng 40% advance doon sa mga opisyalis ng DPWH. Ayaw pa niya magturo eh. I'm contemplating on the idea of citing her in contempt. Her statement is full of inconsistencies. Kita mo, no? Sabi niya, sa Alpha and Omega lang siya concerned. Tapos, nung tinanong ko, si St. Timothy, St. Gerard, sabi, nag-divest na raw, pero hindi naman totally nag-divest. Nandun pa rin yung pangalan niya sa ano. Inasay niya sa St. Timothy, pamangkin niya. Yung isa, asawa niya. Yung isa, anak niya. Proportion na sila rin. Samantala, breaking news po ito mga kabayan, sinibak na ni Department of Public Works and Highway o DPWH sa Secretary Vince Dizon si dating DPWH sa Regional Director Henry Alcantara. Iniutos din ni Secretary Dizon na tanggalin si Engineer Brice Hernandez at magsasampa ng kaso laban sa dalawa sa Office of the Ombudsman. Ito ay kaugnay naman sa umano'y palpak at ghost sa flood control project sa Playa del Bulacan at sa iba pang proyekto sa probinsya. Papatawan naman ng lifetime ban ang Wawa Builders Corporation at Sims Construction Trading, kung saan target ng kagawaran na sampahan ang mga nasabing kumpanya ng kaukulang kaso sa Department of Justice o DOJ. Maliban dyan, kinumpirma rin ni Dizon na karamihan sa mga DPWH opisyal ay nagsumiti na ng courtesy resignation na base sa kanyang kautusan kung sa So ito lang mga kababayan na nakakapagtaka dito, no? Bakit si dating sekretary ng DPWH na si Manuel Bunuan hindi kaya magsibak ng kanyang mga tauhan, no? Samantalang ito si Secretary Vince Dizon, no? Yung bagong sekretary ng DPWH. Yan. Sinibak agad itong mga gumagawa ng kalokohan. Anong meron? Kay Bunuan? Oh. At anong meron po dito kay Dizon, 'di ba? I think political will po ang mayroon diyan, 'di ba? I mean yung pagsunod nila sa kanilang sinumpaang tungkulin, 'di ba? saan kasama ang mga assistant director. Aniya, opisyal lang nagbitiw at nagretiro si DPWH sa Undersecretary Roberto Bernardo noong August 15, 2025.
So yan mga kababayan, bago po natin ipagpatuloy yung video, eto na kapapasok lang na balita. Yan o, patungkol po sa Diskaya, no? Ito po mga kababayan ang balita mula sa Banti News Online. St. Gerald Construction ng mga Diskaya, binaboy, binato ng putik. Ito po nagprotesta ang mga militanteng grupo at mga biktima ng pagbaha sa harap ng St. Gerald Construction sa Pasig City upang ipakita ang kanilang galit sa umano'y mga anomalya sa flood control projects ng kumpanya. Ayan mga kababayan, kung kayo pong tatanungin, dapat lang bang batuhin ng putik? Baka nga yung ibang kababayan natin, baka hindi lang putik ang ibato sa kanila, di ba? Sobra naman pong itong ginawa nila sa ating bayan, no? Sila po ay kinurap po nila yung bilyones na pondo sana sa flood control, mga kababayan. Henry Alcantara, effective today, is dismissed from the... Ngayon, he's suspended. Okay, he is now dismissed. I will call for a summary dismissal of Henry Alcantara. And next week, I will ask the DPWH legal to recommend filing charges, the appropriate charges against Henry Alcantara. Well, obviously, criminal to. No, criminal to. Pagnanakaw ito 100 million. 100 million. 100 million. So si Henry Alcantara, dismissed, and we will recommend filing of charges with the Ombudsman. Bryce Fernandez, JP Mendoza, I will already begin proceedings of dismissal. No, may proseso tayo dyan, kailangan natin sundin yan. Pero sisimulan na natin yan at hindi ako magtataka na madidismiss na rin to very, very soon. Samantala, nakahanda naman si Pasig City Mayor Vico Soto na makipagtulungan sa mga senador para ibunyag pa ang mga kabalbalang ginawa ng mag-asawang Diskaya sa kanilang lungsod sa Pasig City. Sen mga kababayan, speaking po mga senador, ito naman po yung counterpart mga kababayan ng mga senador, House of Representatives. Ito po si Representative Ungab. Ayan mga kababayan, no? Isingit lang po natin kasi kapapasok lang ng balitang ito mga kababayan 31 minutes ago. Sabi po dito sa balita, hindi sangayon sa Representative Ungab sa investigasyon ng Kamara kaugnay sa anomalya ng flood control projects na kinasasangkutan ng ilang kongresistang kontratista. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin si Congressman Ungab. Last August 11, sinabi ko na sa plenaryo yung aking opinion na ako ay hindi sangayon na gagawa ng investigation yung Kamara, no? Walang maniwala sa ating impartiality because we all know na pag-iimbestigahan natin yung mga kasama natin because as reported may mga sangkot na mga kongresista na mga contractors. So yun yung aking punto doon. So ang suggestion ko nga, why should we proceed? Why not create an independent body or allow the Ombudsman or the Commission on Audit to conduct investigation? O suggestion ko, pareho sa Hong Kong na very stricto at pareho sa Singapore na meron silang independent anti-corruption body na walang political pressure, no? Parang independent talaga. So kung ganon, mas maganda yung takbo because whether we like it or not, yun ang sabi ko doon sa aking speech doon sa plenary at pinulit ko, whatever is the result, kung in favor man or against o kung may i-accuse man tayo o sabihin walang kasalanan ito, walang maniniwala sa atin kasi kasalanan natin yan. Kasamahan natin yan, no? Kasamahan natin yan. So, mahirap na. So, yun namang about sa investigation sa flood control, yun, nagpatuloy sila. Yun na, nag-reach ng point na nag-question kasi si Congressman Irise kay former Secretary Bonoan, tinatanong kung sino yung alam ba niya yung mga insertions na lumaki yung pondo doon sa budget from 900 plus billion umabot ng
yeah, 900 billion, umabot ng 1.08 trillion yung budget ng DPWH. So ang sagot ni Secretary Bonoan, hindi niya alam yun, no? Hindi nang konsulta sa kanya yung BICAM. Yun ang point ni Congressman Erice, bakit hindi natin ipatawag yung further chairman na si Saldico at saka yung sa Senate na si Senator Crispo para mag-explain, no, kung anong ginawa doon sa bicameral conference committee. Na ako naman ay nag-second, no? Ako ang nag-second doon. Ang point ko ay seconded the motion of Congressman Erice. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? Ano po ang inyong masasabi? Dito po sa independent body nga dapat ang mag-imbestiga kaysa po sa mga kongresista, sa bagay, no? May point din si Congressman Ungab kasi ang mga nangyayari ngayon mga kababayan, parang pinoprotektahan nga itong mga kongristang ito, yung mga sangkot na mga kongresista rin. Diyan po sa flood control project na yan. Kung matatandaan, si Sara Diskaya ay naging kalaban ni Mayor Vico Soto sa pagkaalkalde nitong nakalipas na eleksyon, pero nabigo si Diskaya na manalo sa pwesto. Ayon kay Mayor Vico Soto, dahil sa laki at dami ng mga ebidensya, dapat ay hindi lang mauwi sa paulit-ulit na hearing o pagdinig sa Senado at Kamara ang mga sangkot sa malawakang pandarambong sa kaban ng bayan, kundi aniya ay dapat may managot, maparusahan o makulong para matigil na ang ganitong iligal at matagal ng gawain ng mga kontraktor at mapagsamantalang individual, partikular na rin ang mga kasabuat na ibang opisyal ng gobyerno. Whether they're government officials, contractors, suppliers, politicians or career officials, importante may managot. Hindi pwedeng pagkatapos ng ilang buwan, tatahimik na lang ang issue, tapos magkakalimutan na tayo. Huwag tayong pumayag na magkalimutan tayo after 2 months, after 2 years for that matter. Kailangan manatiling buhay yung issue. Kailangan makasuhan yung mga dapat kasuhan. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, magkakatotoo kaya at may maipakukulong kaya ang Senado sa mga akusado na sangkot sa maanumalyang flood control project sa bansa? Ito ay ayon na rin sa kahilingan at inaasahan ni Pasig City Mayor Vico Soto. Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pakid, salamat. Sa Bulacan, sa hanay ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Bunso dito ng mga naibunyag na mga katiwalian sa ilalim ng DPWH sa kanilang lalawigan na nakitaan ng mga Ghost Flood Control Project. 2 sa 15 contractors na may malalaking kontrata sa pamahalaan ang pinangalanan pa ng senador. Ayon kay Senator Joel, klaro ang pagpapahiram at pagbibenta ng mga lisensya. At sa naturang 2 kumpanya, tila dami contractors rin ang mga ito sa gumagamit ng ibang mga tao sa kanilang kumpanya. Yung slope protection, for example, ng Wawaw dun sa Palumpit, 146 dapat yung slope protection. Ang ginawa, 77 lang. So there's a discrepancy of 46, no? Dun sa slope protection. Pero yun, binayaran yun. At anong tawag? Diba? Yung St. Timothy, tinanong natin si Miss Rimando na 30,000 ang kinikita pero may 800 million dun na paid up kumpanya, di ba? Ipinahayag ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, co-chairperson ng House Infra Committee, na sinadyang lokohin ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara ang pamahalaan sa hindi pagpapatupad ng flood control project sa Baliwag, Bulacan. Sa unang pagdinig ng Joint House Panels, inamin ni Alcantara na pumirma siya ng Certificate of Completion kahit hindi nagsagawa ng inspeksyon sa naturang reinforced concrete river wall sa Barangay PL sa Baliwag, Bulacan. Hindi anyan nito maaring maging depensa sa korte ang kapabayaan sa natuklasang Ghost Flood Control Project sa Baliwag, Bulacan. District Engineer Alcantara intentionally
defrauded government in not implementing the Baliwag Bulacan Ghost Project. He was there in the beginning. Ibig sabihin, doon po sa pagpirma ng kontrata. He was there in the first signing of the check, issuance of the check. Doon po sa, at yung paglalabas po ng resibo. He can make the defense na negligence po siya, pero obviously yung negligence, so hindi yun totoo eh. So meron po siyang actual, direktang, mabigat na pananagutan dito po sa Ghost Project po na ito. Sana nga mga kababayan ay managot, di ba? Kung sino man po yung dapat managot, ay dapat po, siguro ko dapat may makulong dito mga kababayan. Yung mga kay Napoles na millions lang, di ba? Millions lang yon eto nga, billions ang pinag-uusapan dito. Kapag dito walang nakulong mga kababayan, alams na to ha. Pero ito pong balita mga kababayan, kapapasok din po, no? Ito po si Mr. Tam Taxman, ayan o. Si Recto si Taxman. Sabi po dito ni Recto mga kababayan, dahil sa mga ghost project, nawalan po ang ating ekonomiya ng 42.3 billion hanggang 111.5 billion mula 2023 to 2025. Ibig sabihin mga kababayan, ito po ay sa panahon na ni President Bongbong Marcos Jr. Baka naman isisi nyo pa rin ito sa Duterte From 2023 to 2025, nasa 118.5 billion ang nalugi sa ekonomiya ayon po kay Ralph Recto, no, ng finance. Dahil daw po yan sa mga maanumalyang flood control projects. Katumbas po nito ang 95,000 hanggang 266,000 na trabaho na sana'y nakapakinabangan ng ating mga kababayan. Sinong sisisihin nyo ngayon? Nangyari ito sa panahon ninyo. Diba? Kailangan talagang may managot dito mga kababayan, no? Hanggang pagpapaliwanag lang kayo This is the problem, no? Alam nyo na yung problema pero wala kayong ginagawang solusyon. Ngayon lang kasi talagang mainit na, sasabog na. Yung flood control kasi mga kababayan, nagsimula pa last year, no, yung isyung ito. Dahil nga sa banat ng taong bayan, no, ay parang sumasabog na siya Ngayon lang siya sumabog na 2025, no? Ganito na kalaki ang Hindi naman sana ganito kalaki yung yung malulugi sa ekonomiya kung doon pa lang sa 2024 pa lang, no? 2024 pa lang, sinolve na nila yung problema. Diba? Kaso, pinaabot pa nila ng 2025. Yan. Isang taon lang ang nakalipas. Diba? Kasi sabi ito, 2023 pala. 2 taon ang nakalipas. Eto na. 118.5 billion po ang nalugi sa ating bansa. So yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon? Opinion patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po.